sama-sama tayong magiging karakli. Paliko ang motorsiklong yan na masalpok sila ng parating na SUV sa Labrador, Pangasinan. Tumila po ng hanggang 15 metro ang motor kasama ang 67 anyos na rider at ang kanyang 6 na taong gulang na apo. Ihahatid lang sana ng lolo ang kanyang apo sa paaralan. Isinugod ang maglolo sa ospital pero nasawi kalaunan ang lolo. Nagpapagaling naman ang bata na nagtamo ng sugat at bali sa iba't ibang bahagi ng katawan. Maharap sa kaukulang kaso ang driver ng SUV na wala pang pahayag. Naipadala na sa Office of the President ang kopya ng Anti-Teen Pregnancy Bill na tinanggal na ang kontrobersyal na probisyon na pinupuna ng ilang grupo. Sabi ni Pangulong Marcos, babasahin muna niya ang panukala. Saksi, si Maki Pulido. 2017 pa lang, panahon ng 17th Congress, sinusubukan ng isabatas ang Anti-Teen Pregnancy Bill. Pumasa na ito sa Kamara nitong 19th Congress. Pero sa Senado, hindi pa umuusad ang interpellation sa plenaryo mula noong August 2024. Nauna nang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos, i-veto niya ang Senate Bill 1979 o Prevention of Adolescent Pregnancy Act of 2023 sakaling hindi amyendahan ang isang probisyon na kanyang ikinababahala. Sa original version nito, walang binabanggit tungkol sa masturbation o sexual feelings ng mga bata. Pero para sa mga kontra sa panukalang batas, ito ang kahulugan ng katagang guided by international standard na nakasulat sa panukalang batas. Kaya sa inihaing substitute bill ni Senadora Risa Ontiveros, tinanggal na ang katagang ito. Nilinaw din na 10 years old pataas lang ang bibigyan ng comprehensive sexuality education at 16 years old pataas ang maaaring magka-access sa contraceptives kung may parental consent. Ang totoong pambubudol ay yung ginawa ng mga nag-fake news laban sa bill. Ang totoong pangbubudol ay yung mga nagkalat ng disinformation at nanakot. Naipadala na ng Senado ang kopya ng substitute bill sa Office of the President. Ayon sa Pangulo, kailangan niya muna itong basahin. Si Ontiveros naniniwalang dapat manatili sa plenaryo ang pagtalakay sa substitute bill, kahit pa 7 senador ang nag-atras ng kanilang mga pirma sa committee report. Ang committee report ay ikangan na report out na nga po sa plenary, na sponsor na po ito at inintay na lamang na ma-interpellate at ma-propose ng mga amendments. 5 session na lang ang natitira bago mag-recess ang Senado. Kaya nanghihinayang ang grupong Philippine Legislators Committee on Population and Development kung hindi ito maisasa batas bago matapos ang 19th Congress. Back to scratch na naman ang panukalang batas. Kung meron naman palang mga ganong agam-agam yung mga senators, why didn't they ask it since August na nakasalang ito? Ayon kay dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno, ang namumuno sa Project Dalisay na kontra sa Anti-Teen Pregnancy Bill. Pag-aaralan muna nila ito. Natanggal man daw kasi ang katagang international standards sa substitute bill, meron pa rin ito sa ibang ipinapanukalang batas. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Magtatapos na sana sa senior high school ngayong taon, pero sa pagkalunod nagtapos ang buhay ng 2 estudyante na naligo sa talon sa Baras, Rizal. Ang isa sa kanila sinubukan pang sagipin ang kanyang kaklase. Saksi si EJ Gomez. Ganito mga tagpo sa Ungga Falls sa Baras, Rizal mag-aalas 3 ng hapon noong Lunes. Ang mga rescuer tulong-tulong sa paghahanap sa 2 lalaki. Pahirapan ang pagtuntun sa kanila dahil sa lakas ng agos ng tubig. Matapos ang ilang oras, tuluyang nakuha ang mga biktima mula sa ilalim. Dead on arrival sila sa ospital. Ayon sa pulisya, 4 na magkakaklaseng graduating students ang nagkayayaang maligo sa talon matapos makuha ang kanilang medical certificate para sa work immersion. Ang isa sa kanila, agad na lumusong pero napunta sa malalim na bahagi ng tubig. Itong isang victim naman po natin, sinabihan po siya sa kanyang mga kasama na dito lamang po sila sa may gilid dahil delikado po dun sa may bandang gitna. Sinubukan daw siyang sagipin ng kasamang kaklase, pero siya naman po isinakuluhan ng kanyang kaklase. Parehas na po nila napunta sa medyo malalim. Sa kasamaang palad, itong 4 na magkakaklase ay hindi naman po pala ganoon na marunong lumangoy. Tumanggi ang pamilya na pangalanan ng biktimang naunang lumusong.
Labis ang paghihinagpis ng pamilya ng estudyanteng si John Mike Pasion na nagtangkang sumagip sa kaibigan. 3 buwan na lang daw sana ay gagraduate na ang panganay sa dalawang magkapatid. Sobrang sakit mo. Yan nga, wala na siya. Pero yung parang sa kanya, hindi siya dadalawang isip na irigtas yung isa. Ayon sa ama ni John Mike, hindi talaga siya mahilig sa mga ganoong aktibidad. Hindi siya mahilig sa mga ganun na activities. Kasi mula nung maliit siya, parang takot siya sa mga ganun na lugar. Tsaka masilan. Pero sa kabila ng sakit na nararamdaman ng ama, Proud na rin, pero siyempre malungkot. Mas maganda sana kung nailigtas niya ang sarili niya at saka yung kasama niya. parehong nakaburol ang dalawang nasawing biktima sa Antipolo City. Bukas ililibing si John Mike. Para sa GMA Integrated News, ako si EJ Gomez, ang inyong saksi. Inaantabayan na ang pag-uwi ng 17 Pinoy crew na mahigit 1 taong binihag ng grupong Houthi sa Yemen. Saksi, si Jamie Santos. November 2023, kinubkob ng grupong Houthi ang barkong MV Galaxy Leader. Matapos ang mahigit 400 araw, Goodbye, Yemen. Thank you very much. And go home now. See you, Philippines. pinalaya na ang 17 Pinoy seafarer na kabilang sa 25 marinong binihag ng Houthi habang naglalayag noon sa Red Sea. Sa isang pahayag, pinasalamatan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Sultan ng Oman at ang kanilang gobyerno na namagitan at nakipagnegosasyon para sa ligtas na pagpapalaya sa mga Pinoy. Binanggit naman ni Foreign Affairs Undersecretary Eduardo Vega na hindi ito ang unang pagkakataong tinulungan ng Oman ng Pilipinas para mamagitan sa mga Houthi. Nagpaabot din ng pasasalamat sa Oman at iba't ibang ahensya ang Department of Migrant Workers, kasabay ng pagpuri nila sa ipinakitang lakas at matatag na pag-asa ng mga pamilya ng mga binihag na Pinoy seafarers na nagtiwala sa gobyerno para sa kanilang paglaya. Ang pagpapalaya sa crew ng MV Galaxy Leader malugot na tinanggap ng United Nations na nagsabing tama ang naging hakbang ng Houthi. Hinihimok din ng UN ang grupo na tuluyang itigil ang pag-atake sa mga sasakyang pandagat. Ang pagkubkob ng MV Galaxy Leader ay isa lang sa mahigit 100 pag-ataking ginawa ng Houthi sa mga barkong dumaraan sa Red Sea at mga kalapit na katubigan. Kabilang din dyan ang ilang barkong may sakay ng mga Pinoy seafarers. Marso noong nakaraang taon, kasama sa nasawi ang 2 Pinoy at may 3 pang nasaktan nang tinamaan ng missile ng Houthi ang MV True Confidence sa Gulf of Aden. Isang Pinoy naman ang nawawala pa rin habang 22 pang Pinoy ang nakaligtas ng atakihin ng grupo ang MV Tutor sa Red Sea noong nakaraang Hunyo. Ayon sa Yemen-based Humanitarian Operations Coordination Center o HOCC, nagpahayag ang grupong Houthi na lilimitahan na nila ang kanilang pag-atake sa mga commercial vessel na dumaraan sa Red Sea kasunod ng pinaiira na tigil putukan sa Gaza. Sabi ng Houthi, tanging mga barkong may kinalaman sa Israel na lang ang kanilang tatargetin. Sa kanilang liham sa mga shipping industry official, ititigil na raw nila ang pag-atake sa mga barkong pagmamay-ari o naglalayag sa ilalim ng watawat ng Amerika at Britanya. Pero muling aatake kung muling magkakaroon ng pagsalakay. Sinabi ng Houthi noon na ang kanilang mga pag-atake ay bilang pakikiisa sa mga Palestino na apektado ng gyera sa Gaza. Sa kabila na ipinakita ang BICAM report ng ilang mambabatas kung saan may mga blanco sa ilang pahina. Nanindigan si Senadora Grace Poe na chairperson ng Senate Finance Committee na walang mali sa pagpapatibay ng 2025 national budget. Saksi si Joseph Moro. Bilang chairman ng Senate Finance Committee, si Senadora Grace Poe ang nanguna sa pag-aaral at pagdepensa ng panukalang 2025 national budget. Si Poe pinanindigang walang milagro at walang maling nangyari sa pagpasa ng 2025 national budget. Sa kabila ito ng pagsabi ng ilang mambabatas kabilang na sina Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab, Kabataan Party List Representative Raul Manuel at Senadora Amy Marcos na ang niratipikahang Bicameral Conference Committee report may mga blankong probisyon. But in terms of stages, from BICAM report na black and then enrolled bill with figures, sinong gumawa nun? No, alam mo, pag sa enrolled bill, yun yung pinaka-importante dun sa BICAM. Wala namang blanco doon and all the totals have already been verified and in fact,
nung na-enroll yon, wala namang blanco. Sa tama naman talaga yung sinabi din ni Senator Cheese kahapon, which should really be a reference. In fact, also the President has seen, wala naman kaming mga blanco dun sa na-enroll bill namin. Si Marikina Representative Stella Kimbo naman ang Vice Chairperson ng House Appropriations Committee nung ginagawa ang 2025 budget at acting chairman ngayon. Kanina, sinubukan namin siya ang tanongin tungkol sa issue. Between the BICAM and then the enrolled, at what point did the figures come in? Yeah? Ba't tayo niyo sumagot? Bakit tayo sagutin? If it's just a procedural thing for Congress. Nasagot na lahat. Paano, ma'am? Sige po, let's wait na lang po. Na-explain na lahat. Ha? Na-explain na lahat. Si SP, na-explain na lahat. But ang issue is the BICAM. May mga kopya ng BICAM report na nakuha ang GMA Integrated News mula kina Ungab at Manuel. May nakuha din kami mula sa di nagpapangalang source sa Senado. Bagamat may pagkakaiba sa bilang at pwesto ng mga pirma, pare-pareho ang mga blanko ng mga ito. Ang BICAM report ang niratipikahan ng Kongreso para maging basihan ng enrolled bill at nang mapirmahan ng Pangulo naging General Appropriations Act o 2025 National Budget. Pero kung ikukumpara sa isa na batas na General Appropriations Act, ang mga blanko sa BICAM report ay napunan ng kabuang halagang di bababa sa 138.36 billion pesos. Pinakamalaki riyan ang budget para sa NIA kaugnay ng Agriculture and Fisheries Modernization Program. Blanco ito sa BICAM report pero nalagyan ng 56.4 billion pesos. Ang sabi ng mga komikosyong mambabatas na puna ng mga blanco sa enrolled bill pagkatapos nilang i-ratify ang BICAM report. Kaya tanong nila sino ang gumawa nito. From BICAM, ang nagda-draft? Senate or Congress for the enrolled bill? Both. Meron technical working group that actually consolidates both the reports of the House and the Senate. When we have completed the BICAM report and we submitted it as an enrolled bill, it was complete. Thank you. It's complete. Kahapon, sinabi naman ni Senate President Chisa Escudero na may probisyon sa Bicameral Conference Committee report na kung may kaibahan ng BICAM report at ang enrolled bill ang masusunod. Naghahanda na ang ilang grupo na questionin sa Korte Suprema ang legalidad ng 2025 national budget. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. Sa tulong ng K9, bistado ang sinasabing pinakamalaking shipment ng hinihinalang shabu na nasabat sa Cebu City. Sa Iloilo City naman, kalunos-lunos ang sinapit na isang aso na sinaksak ng isang lalaking naki-birthday party umano sa lugar. Saksi si Kim Salinas ng GMA Regional TV. Galing Maynila ang kotseng ito, kung saan natagpuan ang 25 malalaking plastic bag. Hinihinalang shabu ang laman ng mga plastic na aabot daw sa 170 million pesos ang halaga. Nasabat ang kontrabando sa Pier 4 ng Cebu City. Arestado ang mag-inang sakay ng kotse. Natunto ng ilegal na droga sa tulong ng K9 na si Bayani. Bago siyasatin ang sasakyan, kinutuman na ang mga otoridad ng tangkang iwasan ng kotse ang inspeksyon. Iyang gipalong din mo action siya og sibat ba. So among gi-hold nga no. So pag pangutana na mo interview, so we sweep with the K9 ang yang sakyanan, and then pag abri lagi atong karton, murag uneasy ang dog sa karton. Mariing itinanggi na mag-ina na sa kanila ang kontrabando. May tumawag daw sa kanila na may ipasasakay na kagamitan patungong Cebu City. Yan sa may tagyanit, boss. No, kabalo sir. Nag-asa man gyud ka? Ermita ko. Ermita pa dong na unta mo pa uli. Wali ko. Okay. Unya, dito sa Masbati waday ka kabalo nga. Uy, na may magkarga inani kadaghan. Wala. Ayon sa PDEA, ito na ang pinakamalaking shipment ng ilegal na droga na kanilang nasabat sa Cebu City. Sa Molo, Iloilo City, desidido naman magsampa ng reklamo ang pamilya ng mixed breed dog na si Oreo. Sinaksak at namatay si Oreo nitong Lunes. Kwento na may-ari, lumabas noon ang aso na karaniwang dumudumi sa labas ng bahay pero bumabalik naman. Pero pagbalik nito noon, may sugat ang aso at duguan. Agad itong binawian ng buhay. Diyan mabaton, bala nga mo na malahaw. Sa sa pilalang kasigundo, nadula. Tapos sa akon pa makakamot na siyempre sakit-sakit. Hindi ko diyan mabaton. Ayon sa isang saksi, 20 anyos na lalaki ang sospek na gumamit umano ng ice pick sa krimen. Dayo mula sa ibang barangay ang sospek na naki-birthday lang daw sa lugar.
Sinikap ng GMA Regional TV na makuha ang panig ng sospek pero hindi siya natunton sa kanyang barangay. Para sa GMA Integrated News, ako si Kim Salinas ng GMA Regional TV. Ang inyong saksi. Magkasunod na lindol ang yumanig sa Visayas at Mindanao kaninang umaga. Saksi si Mariz Umali. Grabe crack mga dudere, no? Ganito karami at kahaba ang mga bitak sa kalsada sa Barangay Himayangan sa bayan ng Liloan, Southern Leyte. Umangat din ang ilang bahagi ng daan. Grabe. Sa Barangay Tabugon, bumagsak at humambalang naman sa kalsada ang mga naglalakihang bato. Mabuti na lang at walang natama ang sasakyan o residente. Pasado alas 7:30 ng umaga kanina nang tumama ang magnitude 5.8 na lindol sa Southern Leyte. Ang lakas ng pagyanig umabot hanggang intensity 6 na naramdaman sa bayan ng San Francisco kung saan din naitala ang episentro. Doon mababaka sa bahagi ng ilang kalsada na nagbitak at nadurog ang lakas ng lindol. Wasak din ang pader ng ilang bahay. May mga nakita ring debris sa loob ng isang paaralan at lumaylay na bahagi ng isa pang gusali. Ang pagyanig ramdam din sa iba pang bahagi ng Visayas at umabot pati sa Surigao del Norte sa Mindanao. Ayon sa Office of Civil Defense, sa ngayon ay wala namang ulat na nasaktan o nasawi mula sa lindol. Patuloy ang sinasagawang assessment ng OCD Eastern Visayas sa mga bayang apektado ng lindol. 4 na oras lang ang lumipas, sunod na niyanig ng malakas na lindol ang Zamboanga del Norte. Ang naitalang lakas ng lindol, magnitude 5.4. Nagkaroon ng malalaking bitak ang pader ng isang classroom sa bayan ng Siocon. Nabulabog at nagsitakbuhan naman palabas ng kanilang online teaching tutorial office ang mga estudyante ng isang paaralan sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. Sa mga bayan ng Siocon at Ipil na itala ng PHIVOLCS ang Intensity 5. Nagsilabasan din para pumunta sa open space ang mga estudyante ng Western Mindanao State University sa Zamboanga City. Halos ganyan din ang naging sitwasyon sa Universidad de Zamboanga. May ilang estudyante namang nahilo. Pinauwi na ang mga estudyante ng ilang paaralan sa Zamboanga City dahil sa posibleng aftershocks. Pansamantala ring lumabas sa gusali ang mga empleyado ng Zamboanga City Hall. Dahil halos magkapareho ang magnitude at ilang oras lang ang pagitan, ang tanong, konektado ba ang dalawang lindol na ito? Kaiba po yung strukturang gumalaw. Yung sa Leyte po, ito po ay posibleng may kinalaman po dito yung local active fault. Sa Zamboanga naman po, ibang din pong active faults ang nag-cause ng paggalaw. Hindi rin naman daw kinailangan maglabas ng tsunami warning ng PHIVOLCS sa parehong insidente. Ito, ang mahalaga po pa rin dito ay paghahanda. So yun po yung mga poorly built, tsaka po yung mga gumagamit ng mga substandard materials. O kaya po yung mga old structures na rin. So maganda po na masuri natin yung mga structures sa may hina para po magawa ng paraan. Kailangan ba itong i-retrofit? Kailangan ba itong i-abandon? Para po maiwasan. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali ang inyong saksi. Makikipag-usap na raw ang Pilipinas sa International Criminal Court o ICC kaugnay na investigasyon sa war on drugs ng Duterte administration. Sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa isang panayam sa Reuters, hindi ito lalabag sa batas ng Pilipinas dahil dati na ring pabalik-balik sa bansa ang ICC. Hindi naman sinagot ng kalihim kung bukas pa ang posibilidad na umanim muli ang Pilipinas sa ICC. Inalmahan naman ito ni Attorney Salvador Panelo, dating tagapagsalita ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Git niya, pagpapawalang bisa ito sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na walang jurisdiksyon ng ICC sa bansa. Tila pag-atake rin daw ito sa teritoryo at soberanya ng Pilipinas. Sabi pa ni Panelo, mag-resign ang mga opisyal na tutol sa mga desisyon ng Pangulo. Malapit na magpasya ang Pilipinas kung saang international platform ihahain ang kaso laban sa China kaugnay sa pinsalang dulot ng mga aktibidad dito sa yamang dagat sa West Philippine Sea. Saksi si JP Soriano. Ecological disaster ang tawag noon ng ilang eksperto sa pagkasira ng mga coral sa Escoda Shoal na mahigit 70 nautical miles mula sa Rizal, Palawan at nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Sa gitna ito ng napaulat na reclamation activities umano ng China roon. Dati nang sinabi ng DOJ, maghahain ang gobyerno ng Pilipinas ng environmental case dahil sa pagkasira ng yamang dagat sa West Philippine Sea.
At sa ulat ngayon ng Reuters, sabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, malapit nang magpasya ang Pilipinas kung saang international platform maghahain ng kaso. Ani Remulla, maraming ebidensyang nakuha ang Philippine Coast Guard at iba pang ahensya. Posible ngayong taon ihain ang kaso na maghahabol daw ng danyos. Ngayong araw, nagkausap naman sa telepono sina Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at bagong U.S. Secretary of State Marco Rubio. Ayon sa U.S. State Department, pinag-usapan ng anilay delikadong mga ginagawa ng China sa West Philippine Sea na nakakaapekto sa stability sa rehiyon at taliwas sa international law. Anila, ironclad o matibay pa rin ang commitment ng Amerika sa Pilipinas sa ilalim ng Mutual Defense Treaty, kung saan obligado ang dalawang bansa na ipagtanggol ang isa't isa sa oras na magkaroon ng armadong pag-atake. Sabi naman ni Manalo na pag-usapan nila ni Rubio ang kahalagahan ng alyansa ng Amerika at Pilipinas para sa seguridad at ikauunlad ng Indo-Pacific region. Umaasa raw si Manalo na mapanatili ang matibay na relasyon ng Amerika at Pilipinas. Sa ngayon, binabantayan pa rin ang mga Chinese ship na nasa loob ng EEZ ng Pilipinas. You do not possess any legal authority to patrol inside the Philippine Exclusive Economic Zone. Noong Martes, ang BRP Suluan ng PCG ang nag-radio challenge sa mga barko ng China na nasa 60 to 70 nautical miles mula sa Zambales. Pinalitan na ito ng BRP Cabra na itinuloy rin ang pang-radio challenge sa mga barko ng China Coast Guard. Nakipagpulong na rin si Defense Secretary Gilberto Teodoro kay U.S. National Security Advisor Mark Waltz. Ayon sa Defense Department, umaasa ang team ni Waltz na dadami pa ang mga aktibidad para sa mutual security bilang suporta sa malayang Indo-Pacific region. Batay sa ulat ng Reuters, nasa Pilipinas pa rin ang Typhoon missile system ng Amerika. Inilipat daw ito mula sa Lawag, Ilocos Norte patungo sa ibang lokasyon sa Luzon. Idineploy ito noon sa Pilipinas para sa military exercise noong 2024 at kayang magpalipad ng missile patungong China at Russia mula sa Pilipinas. Giit ng China, delikado, irresponsable at nanguudyok lang ng arms race ang pananatili ng typhoon system sa bansa. Kaugnay naman sa pulong ni Rubio at Manalo, sabi ng China walang karapatan ang Amerika na makihalo sa maritime issues ng China at Pilipinas. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. Inilabas na po ang resulta ng Senatorial Preferences Survey ng Oculum Research and Analytics na ginawa noong ika-4 na quarter ng 2024 para sa eleksyon 2025. Ating saksihan. Sa senatorial survey na isinagawa ng Oculum Research and Analytics katuwang ang RMN Network noong December 16 hanggang 22, 2024, una sa listahan si Congressman Erwin Tulfo, sinundan ni na dating Senate President Tito Soto, broadcaster na si Ben Tulfo, incumbent Senators Bong Revilla at Pia Cayetano, dating Senador Manny Pacquiao, sina Senador Bongo at Bato de la Rosa, Makati City Mayor Abby Binay, dating Senador Panfilo Lacson, Congresswoman Camille Villar, TV host Willie Revillame at Senadora Amy Marcos. Kabilang din sa 25 nasa listahan ng ilang kasalukuyan at dating mambabatas, mga abogado, dating LG officials at iba pang personalidad. Mayroong 1,200 adult respondents ang survey na may plus-minus 3% na error margin. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refran, ang inyong saksi. Imbes na bukas, sa Lunes na magsisimula ang pag-iimprenta ng COMELEC ng mga panibagong balota dahil sa pag-withdraw ng isang senatorial aspirant. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Chairman, formal kong ibinibigay sa iyo yung withdrawal of candidacy ko. This is it. Ayan, pirmado ko yan. Dumating ang vlogger na si Francis Leo Marcos sa COMELEC ngayong hapon para formal na umatras sa pagtakbo bilang senador. Ito ay sa kabila ng nakuha niyang Temporary Restraining Order o TRO mula sa Korte Suprema matapos siya ideklarang nuisance candidate o panggulo lang ng COMELEC.
Ayon kay Marcos, Norman Mangusin ang tunay na pangalan, ayaw na niyang maging hadlang sa pag-iimprenta ng COMELEC ng bagong balota. Ayaw din daw niyang maging balakid sa kandidatura ni Senadora Amy Marcos, lalo't dalawa silang Marcos na malalagay sa balota. Pero sabi niya, wala o manong kumausap sa kanya para mag-withdraw. Kung ako lang yung magiging hadlang para gumastos na naman ng panibagong 100 milyon ng gobyerno, mas mamatamisin ko na lang, marami pa namang eleksyon eh. Yun nga lang, kahit nag-withdraw na si Mangusin, kailangan pa rin mag-imprenta ng bagong balota ng COMELEC. May isa pang senatorial aspirant at 9 na local aspirant din kasi na nakakuha ng TRO sa Supreme Court. 6 na milyong balota ang hindi na magagamit dahil wala doon ang pangalan nila. Kaya bukas na sana mag-iimprenta ng bagong balota ang COMELEC kasama ang mga pangalan nila. Pero hindi muna matutuloy yan dahil 2 hanggang 3 araw ang kailangan ng COMELEC para naman alisin ang pangalan ng nag-withdraw na vlogger. Dahil dito sa pag-withdraw niya, hihingi muli kami ng mga 2 hanggang 3 araw sapagkat muli namin babaguhin yung database ng COMELEC. At the same time, isi-serialize muli namin ng mga balota at the same time, yung mga ballot faces muli namin babaguhin. Pero at least, hindi pa nagsisimula yung printing ng balota. Sa Lunes na raw planong mag-imprenta ng COMELEC ng bagong balota. Kaya panawagan ni Garcia. Nananawagan po tayo sa lahat ng mga iba pang kandidato na gusto mag-withdraw, nagnanais na hindi na tumuloy. Gawin niyo na po kaagad dyan habang hindi po kami nag-iimprenta ng balota. Habang may panahon pa, hanggang bukas na lamang bago magtanghali. Sana makapag-withdraw yung mga gusto mag-withdraw pa. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Hindi lang mga makalumang bahay ang binabalik-balikan sa Vegan City. Dahil bida rin dito ang vegan longganisa. Kaya naman nagpakitang gilas sa pagluluto nito ang mga kalahok sa Longganisa Festival 2025. Iba't iba ang inihaing putahe mula sa main dish gaya ng grilled salmon longganisa. Hanggang sa may dessert rin na milky longganisa pudding. Pero hindi lang mga putahe ng longganisa ang main star, pasiklaban din sa pagsayaw ang mga kalahok sa Longganisa Street Dance Competition. Nagkatensyon sa pagitan ng mga magsasaka at grupo ng mga gwardya sa Talisay City, Negros Occidental. Ang kwento ng isang magsasaka, nagsumbong ang anak niyang babae na hinaras at sinaktan umano sila ng mga gwardya. Itinanggi naman niya ng head ng security agency at sinabing naging bayolente ang mga magsasaka. Nag-ugat ang tensyon sa kagustuhan ng mga magsasaka na bawiin ang kanilang lupa na mahigit 2 dekada na raw pinakikinabangan ng umuupa kahit 1 taon lang daw ang kasunduan. Sinisikap pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng umarkila sa lupa. How fur can you go para sa iyong fur baby? Ang mag-asawang Shane at Hiel walang pag-atubiling gumastos ng aabot sa 250,000 pesos para sa vet bills ng kanilang alagang si Gray, 6-year-old puspin na kanilang na-rescue at kinupkop noong 2018. Pero noong 2023, na-diagnose itong may sakit sa urinary tract matapos mahirapang umihi. Halos 5 buwan na confined si Gray at sumailalim sa mga major surgery. Inabot nga raw ng 1 taon ang journey to recovery nito. At masaya mag-asawa na sa wakas ay nakauwi na si Gray at nakasama nilang magdiwang ng Pasko. Anila mahirap pero worth it naman. Bago sa saksi, nakauwi na po sa Pilipinas ang 17 Pinoy crew na mahigit 1 taong binihag ng grupong Houthi sa Yemen. Dumating po sila pasado alas 9 ngayong gabi. Sinalubong sila ng ilang opisyal ng gobyerno. Greatest gift, my life. Yan po ang mensahe ni Gabby Garcia para sa birthday ng kanyang boyfriend na si Khalil Ramos. May pakilig na hatid naman si David Licauco habang abala sa shooting ng kanyang upcoming film. Narito ang showbiz saksi ni Aubrey Carampel. Good morning! Hello lang, good morning lang.
Ingat ka. Bye-bye. The POV is giving boy-V vibes. You look extra pretty today. Mula sa mga pa-sweet lines ni David Licauco, banat caption sa photos, hanggang sa pa-fall reply sa kanyang fans. Sa gitna ng pakikipagkulitan online, busy si David sa kanyang newest role para sa GMA Pictures film na Samahan ng Mga Makasalanan. Makakasama niya rin dito ang kanyang pulang araw co-star na si Sanya Lopez. Huge honor din daw para kay David dahil makakatrabaho niya rito ang veteran actor na si Joel Torre. Also seeing him as an actor ay napakagaling. In fact, meron na ako nakita na pwede kong matutunan, pwede kong i-apply sa the way I act also. From one heartthrob to another, very busy rin this 2025 si Alden Richards. Pero pag-amin ng Asia's multimedia star, nag-hiatus siya o naglaylo sa pagpo-post sa social media, kasunod ng pagpanaw ng kanyang lolo 2 weeks ago. Drop everything. Walang makakapigil sa akin kahit sino when it comes to family. If something goes wrong or something happens, kasi of course we live in a very demanding world of show business, but iba kasing usapan pag pamilya na eh. Sweet and thoughtful ang birthday message ni Gabby Garcia para sa kanyang longtime boyfriend na si Khalil Ramos. Nagpapasalamat si Gabby sa Diyos dahil ibinigay sa kanya si Khalil. Anya, siya ang greatest gift sa buhay ni Gabby. Si Khalil din daw ang kanyang calm at constant at ang taong nagpapanatili sa kanya sa pagiging humble at grounded. Para sa GMA Integrated News, ako si Aubrey Carampel, ang inyong saksi. Salamat sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.